Sa pagsisimula ng kwento ay isang batang lalaki ang pinapagalitan ng kanyang ama-amahan. Bukod doon ay ilang beses din siyang sinipa nito habang wala namang pakialam sa kanila ang kanyang nanay. Walang nagawa ang bata kundi mamaluktot na lang habang iniinda ang mga sakit na ginagawa sa kanya. Ang bata na yun ay si Mimori. Bigla siyang nagising sa pagkakatulog habang nasa loob ng isang bus dahil sa isinasagawang ingay ng dalawa niyang kaklase. Ito si Sogo Ayaka. Ang maganda at mabait niyang kaklase na kasalukuyang binubuli ng mapang-asar niyang classmate na si Oyamada Shoyogo. Sumunod namang ipinakita ang iba pa niyang mga kaklase na tahimik lang habang nakaupo sa bus. Kasalukuyan silang nasa isang school field trip ng mga sandali na yon. Ang iba niyang kasama ay natatawa sa gulong ginagawa ng dalawa habang ang iba ay wala namang pakialam. Kasalukuyan ding natutulog ang kanilang teacher kaya't walang pumipigil sa ginagawa ng dalawa. Hindi nakapagpigil si Mimori kaya't bigla siyang tumayo upang pigilin si Oyamada. Sinabi niya kay Oyamada na itigil na niya ang kanyang ginagawa dahil hindi na natutuwa si Ayaka. Hindi naman agad nagpapigil si Oyamada bagkus ay tinawanan pa niya si Mimori. Na-appreciate naman ni Ayaka ang ginawa sa kanya ni Mimori. Biglang sumingit ang isa nilang kaklase na si Kirihara Tokuto. Sinabi rin nito kay Oyamada na itigil na nito ang kanyang ginagawa. Hindi nagtagal ay tinihil na rin ni Oyamada ang kanyang pang-aasar kay Ayaka at bumalik na rin ito sa kanyang inuupuan. Naging tahimik na ang lahat at nagpatuloy lang sila sa pagbiyahe hanggang sa bigla silang maglaho at mapunta sa ibang mundo. Nagulat ang lahat dahil hindi nila alam kung saang lugar ba sila napadpad. Isang magandang babae ang nagsalita at binati sila dahil sa pagdating ng mga ito sa kanilang mundo upang talunin ang mga masasamang nilalang. Siya si Goddess Vicious. Sinabi niya na sa kanilang mundo ay nagsasummon sila ng mga bayani mula sa iba't ibang mundo. Bumaba ang babae at sinabi rin niya na 200 taon na ang nakalipas ng talunin ng mga nasummon na heroes ang grupo ng mga demon at ngayon ay muling naghahasik ng lagim ang mga ito. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga narinig kaya't marami silang naging tanong sa isa't isa. Nagsalita ang kanilang teacher at sinabi na maski siya ay hindi alam ang mga nangyayari kaya't mas mabuti kung pakikinggan nila ang magandang babae. Itinanong ni Tokuto kung ang dahilan ba ng pagsummon nila doon ay upang talunin ang mga demon. Sumagot si Vicious ng oo. Sunod niyang itinanong ay kung ano ang mangyayari sa kanila kung hindi nila gagawin ang ipinag-uutos nito na kalabanan ang mga demon. Sinabi ni Vicious na hindi sila makakabalik sa kanilang mundo kung hindi nila gagawin iyon. Sunod niyang itinanong kung ano ang mga paraan para makaalis sila sa mundo na iyon. Sinabi niya na ang reverse summoning ritual ay kinakailangan ng special element na tinatawag na Demon King Essence. Sinabi rin niya na may 2 paraan upang makakuha nun. Una ay kailangan nilang makuha ang puso ng Demon King na siyang source ng Demon King Essence at pangalawa ay ang pangungulekta ng Demon King Essence sa suot na kwintas nito. Pagkatapos nun ay lumuhad ito at nakiusap sa kanila na tulungan sila upang hindi sila matalo ng mga demon. Biglang sumingit si Ayaka at nakiusap kung maaari ba itong magtanong. Pinahintulutan ito ni Vicious. Tinanong ni Ayaka kung paano nila matatalo ang hukbo ng mga demon gayong wala naman silang lakas o kapangyarihan upang makipaglaban. Sumagot si Vicious at sinabi na wag silang mag-alala dahil nagtataglay silang lahat ng kani-kanilang mga kapangyarihan. Upang paniwalain ang mga ito sa kanyang mga sinabi ay naglabas ang mga kawal ng isang bihag na tao at isang halimaw na asong lobo. Pinakawalan ng mga kawal ang asong lobo at kinain ng buhay ang kawawang tao. Nagulat ang lahat sa kanilang mga nakita. Sunod nun ay naglabas ng isang malaking fireball si Vicious at pinatay niya ang halimaw na lobo. Napahiyaw na lang ang isang babae sa kanyang mga nakita. Dahil sa kanilang nasaksihan ay napagtanto na nilang lahat na sila nga ay nasa ibang mundo. Matapos nun ay tinawag ni Vicious ang lahat upang malaman kung anong lakas ang meron sila. Isa-isa nilang itinapat ang kanilang mga palad sa isang bola. Ang ilaw ng bola na yun ang nagsasabi kung saang uri ng class sila nabibilang. Laking tuwa ng mayabang na si Oyamada nang purihin siya ni Vicious dahil sa ganda ng naging liwanag ng bola. Sunod naman ay si Tokuta. Biglang nawasak ang bola nang itapat niya dito ang kanyang kamay. Napapalagpak na lang si Vicious dahil doon. Itinanong ni Tokuta kung ano ang ibig sabihin nun. Sinabi ni Vicious na siya ay isang S-class type na hero. Sumunod sa kanya si Ayaka. Gaya niya ay nawasak din ang bola kaya't nangangahulugan ito na isa rin siyang S-class type na hero. Ang mga sumunod sa kanila ay mga A-rank type na hero kaya't labis ang naging tuwa ni Vicious dahil ito raw ang pinakamagandang resulta ng summoning na kanyang isinagawa. Matapos nun ay si Mimori na ang sumunod. Itinapat niya ang kanyang kamay sa bola ngunit bahagya lamang itong nag-ilaw. Itinanong ni Mimori kung anong type ng class meron siya ngunit binaliwala lang siya ni Vicious.
Dahil doon ay nalungkot si Mimori. Naisip niya na maging mismo sa ibang mundo ay hindi pa rin siya ganoon ka-espesyal kumpara sa iba. Ang sumunod naman sa kanya na si Yosa ay pinalakpakan din ni Vicious dahil sa ganda ng naging resulta nito. Matapos noon ay itinuro na sa kanila ni Vicious kung paano tingnan ang kanilang stats. Gaya ng inaasahan ay sobrang baba ng stats ni Mimori. Nakalagay rin sa kanyang screen na siya ay isa lamang E-rank na class. Tiningnan niya ang kanyang unique skills at nakalagay doon ang mga salitang inflict status ailments. Sinabi ni Vicious na ang ilan sa kanila ay mayroon ng unique skill habang ang iba naman ay lilito na lamang paglipas ng tamang oras. Habang nagsasalita ay iritang-irite naman sa kanya si Oyamada. Sinubukan siyang patigilan ng kanyang teacher ngunit binaliwala niya ito. Matapos makita ang kani-kanilang status ay tinawag ni Vicious si Mimori para isagawa ang isang ritual. Nagulat si Mimori nang tawagin siya ni Vicious. Hindi kaagad sumunod si Mimori kaya't itinulak siya ng isang kawal. Sinabi ni Vicious na siya ang pinakamahina sa kanilang lahat kaya't siya ang nararapat para sa isang ritual. Ayon din sa kanya ay nagdulot ng maraming problema sa kanila ang mga naging E-rank na hero kaya't mabilis nila itong pinapatay. Pero dahil sa maraming lumitaw na S-class type na hero sa kanilang grupo ay bibigyan nila ng pag-asa si Mimori na mabuhay sa pamamagitan ng pagdala nila rito sa isang malayong dungeon na pinamumuhayan ng iba't ibang mga halimaw. Kung makakaligtas siya sa dungeon na yun ay malaya na din siyang makakapamuhay sa mundong yun ngunit kung hindi naman ay iyon na din ang katapusan ng kanyang buhay. Sinubukang magpaliwanag ni Mimori. Sinabi niya na kaya niya maging malakas ngunit sinabi ni Vicious na kahit magpalakas pa siya ay wala ring saysay dahil sa liit ng kanyang stats. Muling umalma si Mimori at sinabi kay Vicious na hindi naman niya kagustuhan na mapunta sa lugar na yun kaya't bakit itatapon na lamang siya na parang isang basura. Biglang sumingit sa usapan si Kirihara at sinabi na masyado nang mahaba ang kanilang pag-uusap at pagod na rin ang mga babae kaya't kung maaari ay umpisahan na nila ang ritual. Sinangayunan yun ng karamihan kaya't napaluhod na lamang si Mimori. Nilapitan siya ni Yasuo at hinawakan sa balikat. Naalala niya na tinulungan niya ito noong mga oras na binubuli rin ito ng kanyang mga kaklase. Akala niya ay concern sa kanya ito ngunit bigla siya nitong sinigawan at sinabihan na dapat ang mga mababang uri na katulad niya ay marunong gumalang sa mga katulad niyang nakakataas. Tumayo si Mimori na tila ba wala nang natitirang pag-asa sa kanya habang isinasagawa ang ritual. Binigyan siya ni Vicious ng isang maliit na leather bag na naglalaman ng mga unique na item. Sinabi niya na maaari niyang gamitan ng mahika ang bag na ito upang ito ay mapaganya. Sinubukang pigilan ni Ayaka si Vicious at makiusap dito na itigil ang kanilang ginagawa ngunit bigla siyang sinuntok sa tiyan ni Vicious upang tumigil na ito sa pagsasalita. Matapos nun ay nilait ni Vicious si Mimori at sinabi sa kanyang mga kasama na pagmasdan nila ang isang mahina at walang pakinabang na nilalang na katulad ni Mimori. Hindi nakapagtimpi si Mimori kaya't ginamitan niya ng paralyzed spell si Vicious ngunit mabilis lang niya itong nasangga. Ayon kay Vicious ay hindi siya tinatabla ng anumang uri ng ailment spell dahil sa barrier na nakaharang sa kanyang katawan. Wala nang nagawa si Mimori na pigilan pa ang ritual. Habang nagre-ritual ay tinitingnan lang siya ng kanyang mga kaklase. Sa halip na maawa sila dito ay hinamak pa nila ito at pinagtawanan. Napayuko na lang si Mimori at napaiyak dahil sa mga nangyayari. Naalala niya bigla ang isang bata na dumadamay sa kanya tuwing siya ay sinasaktan ng kanyang ama-amahan. Laging sinasabi sa kanya nito na huwag siyang iiyak at dapat ay ipakita niya kung anong abilidad ang mayroon siya. Itinaas ni Mimori ang kanyang ulo at isinumpa si Vicious. Ninitian lang siya nito. Bago siya maglaho ay sinabi niya rito na ihanda nito ang kanyang sarili kapag nagawa nitong makasurvive at makalabas sa dungeon. Matapos ang ritual ay napunta si Mimori sa isang madilim na lugar na tinatawag na Ruins of Disposal. Pinailaw niya ang leather bag na kanyang hawak at pinagmasdan ang lugar. Nagulat siya nang makaapak siya ng isang bungo. Maya-maya ay may naamoy siyang kakaiba na nagpapahiwatig na may nilalang na malapit sa kanya. Bigla siyang inatake ng isang halimaw na minutor mula sa likuran ngunit naiwasan niya ito. Dahil doon ay mabilis siyang nagtatakbo. Halo-halong emosyon ang naiisip niya habang tinatakbuhan niya ang halimaw. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Sa kasamaang palad ay nadapa siya dahil napatid siya sa isang maliit na bato. Hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil wala naman siyang hawak na sandata laban sa halimaw. Sinugod na siya ng halimaw kaya't itinaas niya ang kanyang kamay at sinubukang gumamit ng spell na paralyze. Biglang naparalasado ang halimaw. Laking gulat niya dahil gumana ang unique skill niya dito. Matapos nun ay mabilis na ulit siyang nagtatakbo habang naguguluhan kung totoo bang gumana ang kanyang spell sa halimaw. Huminto siya upang magpahinga ngunit isang halimaw na naman ang lumapit sa kanya.
Muli siyang natakot at hindi na naman alam ang gagawin. Sinabi niya sa kanyang sarili na ayaw pa niyang mamatay kaya muli niyang itinaas ang kanyang kamay at gumamit ng paralyze. Huminto ulit ang halimaw at naparalisado. Dahil doon ay napagtanto niya na gumagana talaga ang kanyang unique skill sa mundo na yon. Bigla siyang nakaramdam ng fog god kaya tiningnan niya ang kanyang stats at dito ay lumitaw na paubos na pala ang kanyang mana. Muli niyang ginamitan ng spell ang halimaw sa pamamagitan naman ng poison. Dahil doon ay unti-unti nang nagdugo ang katawan nito. Palagay na sana ang kanyang loob nang biglang may isang ingay ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Nakita niya na papalapit ulit sa kanya ang halimaw na Minotaur. Napagtanto niya na nakasurvive na ito sa pagiging paralisado. Sa pagkakataon na yun ay buong tapang na siyang hinarap ni Mimori. Inalala niya lahat ng mga nanlait at ng maliit sa kanya. Ang kanyang mga kaklase lalong-lalo na si Vicious. Maging ang pananakit sa kanya ng kanyang ama-amahan. Hindi na siya papayag na alipustahin muli ng kahit na sino man at buong kumpiyansa niyang haharapin ang pagsubok sa loob ng dungeon at dito ko na muna tatapusin ang unang kabanata mga kapogi. Sa pagpapatuloy ng ikalawang kabanata ay nag-iisip si Mimori kung paano pa siya makakasurvive sa lugar na yun gayong paubos na ang kanyang mana. Tanging natural mana na lamang ang natitira sa kanya kaya hindi niya ulit alam kung ano ang gagawin. Muli siyang sinugod ng halimaw na Minotaur at nakailag ulit siya rito. Ginamitan niya ulit ito ng paralyze ngunit hindi ito tinablan. Ayon sa computer system ay hindi maaaring gamitan ng spell ang isang nilalang ng 2 beses. Napagtanto agad ni Mimori ang sinabi ng system kaya't gumamit siya ng ibang spell sa pamamagitan ng sleep kaya't biglang bumagsak ang Minotaur at nakatulog. Nanghihina na rin siya dahil nagamit na niya ang ilan sa kanyang natural mana. Biglang dumating ang mas marami pang mga halimaw kaya't nag-isip na naman siya kung ano ang dapat gawin. Wala na siyang choice kundi lumaban kaya't ginamitan niya ito isa-isa ng paralyze. Tuluyan na siyang napagod dahil nagamit na rin niya ang natitira niyang natural mana. Marami pa ring halimaw ang papalapit sa kanya kaya sinubukan niya muling gumamit ng paralyze ngunit hindi na ito tumalab. Wala na siyang natitirang lakas at papalapit na din ng papalapit ang mga halimaw sa kanya. Aatakihin na siya ng isang halimaw nang biglang namatay ang halimaw na ginamitan niya ng poison. Dahil doon ay bigla siyang nag-level up at nagkaroon na rin siya ng madaming mana. Gumamit ulit siya ng paralyze at matagumpay niyang napahinto ang mga halimaw. Nagulat siya at hindi inaasahan ang mga nangyari. Napagtanto niya na kaya siya biglang nag-level up ay dahil sa isang halimaw na namatay gamit ang kanyang poison. Bigla siyang napangiti dahil doon. Dahil sa nagkaroon siya ng maraming mana ay paulit-ulit siyang gumamit ng paralyze hanggang sa mag-level up na din ang kanyang paralyze spell sa level 2. Dahil sa pag-level up ng kanyang paralyze spell ay nagawa na rin niyang mag-cast ng maraming spell ng sabayan. Sa isang taas lang ng kanyang kamay ay nagawa niyang pahintuan ang mga halimaw ng sabay-sabay. Lubos siyang nasiyahan dahil sa mga nangyari. Dahil doon ay nilubos na niya ang pagkakataon kaya't ginamitan niya ng poison isa-isa ang mga nakahintong halimaw na nandoon. Matapos noon ay tiningnan niya ang kanyang profile status. Mula sa pagiging level 1 ay mabilis siyang naging level 258. Bukod doon ay sobrang laki din ng dumagdag sa kanyang mana. Isa-isa na ring namatay ang mga halimaw na ginamitan niya ng poison kaya tumaas ulit ng tumaas ang kanyang level. Ginamitan din niya ng sleep ang iba pang mga halimaw na nandoon kaya't nag-level up na din ang spell niya sa level 2. Gagamitan sana niya ng spell ang mga natitira pang halimaw doon ngunit natakot na ang mga ito at mabilis na nilang iniwan si Mimori. Matapos nun ay naghanap siya ng damit para maisuot. Naisip niya na kailangan na din niyang makaalis sa lugar na yon kaya't naglakad siya. Sa paglalakad niya ay nakakita ulit siya ng mga bungo ng tao na napatay ng mga halimaw. Sa paglipas ng oras ay nakaramdam na rin siya ng gutom kaya't naisip niyang maghanap ng tubig at pagkain. Naisip niyang balikan ang mga pinatay niyang halimaw upang ito ang gawing pagkain. Gamit ang isang kutsilyo ay tinanggal niya ang mata ng isang halimaw. Sobrang gutom na siya kaya't kinuha niya ito at kinain ng buo. Masuka-suka siya dahil sa lasa nito. Dahil doon ay hindi na niya ito inulit at nahiga na lamang siya. Habang nakahiga ay biglang nagliwanag ang leather bag niya kaya't kinuha niya ito at itinapat ang palad niya dito. Nagulat siya dahil biglang bumigat ang leather bag. Binuksan niya ito at biglang lumitaw ang isang Coca-Cola at potato chips. Dahil sa sobrang uhaw ay ininom niya kaagad ang Coca-Cola. Naisip niya na marahil ay ito na ang random item na sinabi sa kanya ni Vicious. Sa sumunod na eksena ay ipinakita si Mimori na kumakain ng potato chips habang nakaupo sa isang halimaw na ginamitan niya ng poison.
Pinagmamasdan lang niya ang mga halimaw na nakapaligid doon habang unti-unting namamatay ang mga ito na siya namang pagtaas ulit ng kanyang power level. Kahit na ganun ang sitwasyon ay mabigat pa rin sa kanyang kalooban ang kanyang mga ginagawa. Naisip niya na parang isang massacre ang kanyang ginagawa. Matapos nun ay muli niyang naalala ang nakaraan kung saan ay kinuha at inaruga siya ng kanyang tita mula sa salbahay niyang nanay at ama-amahan. Inalagaan siya nito at itinuring na isang tunay na anak. Sa kanila lang din niya nadama ang tunay na pagmamahal. Matapos nun ay tiningnan niya ulit ang kanyang profile status. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya magpapaapi kanino man at kailangan na niyang tanggapin na iba na ang katauhan niya ngayon. Sinimulan na ulit niyang maglakad at libutin ang dungeon. Nakakita siya ng isang pinto kaya't nilapitan niya ito dahil nahiwagaan siya rito. Ginamitan niya ito ng mahika upang ito ay buksan. Pagbukas niya ay nakita niya ang kalansay ng isang lalaki at babae. Napagtanto niya na magkasintahan ang mga ito. Yumuko siya at dinasalan ang mga ito. Nakita niya ang bag na dala ng mga ito kaya't binuksan niya iyon. Nakita niya ang mga gem na dala nito kaya't nagpaalam siya sa mga ito na kukunin niya ang mga gems. Lumabas na siya ng kwarto. Nakakita ulit siya ng isang kwarto kaya't binuksan niya ulit ito. Muli ay isang bungo ulit ang kanyang nakita. Nakita niya na nasugatan ito na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Isang kasulatan ang naiwan ng nilalang na yun kaya't binasa ito ni Mimori. Nakalagay sa sulat na ang pangalan niya ay Angeline Bathard. Ipinadala rin siya ni Vicious sa lugar na yun dahil hindi rin siya kailangan nito. Sinabi niya na inasahan na niya na siya ay mamamatay sa lugar na yun kaya't meron siyang isang bagay na gustong ipagkatiwala dito. Dahil sa kanyang mga nabasa ay lalong kinainisan ni Mimori si Vicious. Ayon sa sulat ay napakasamang nilalang ng Great Demon Empire. Sinabi ni Mimori na masama din naman si Vicious kaya't wala siyang balak na tulungan ito. Sa madaling salita ay labanan ito sa pagitan nilang tatlo nila Vicious at ng Demon Empire. Sa paghalungkat niya sa bag nito ay nakuha niya ang isang libro ng Forbidden Arts kung saan ay naglalaman ito ng mga information sa paggawa ng mga potion at mahika. Isang scroll din ang nakita niya ngunit sa di inaasahan ay hindi niya maintindihan ang nakasulat dito. Binuklat niya ang libro at dito ay nabasa niya ang tungkol sa isang halimaw na tinatawag nilang Soul Eater na siyang pumatay sa mga taong napadpad doon sa pamamagitan ng pagkain sa mga kaluluwa nito. Lumabas ng kwarto si Mimori upang hanapin ang halimaw na yon. Sa kanyang paglalakad ay nadaanan niya ulit ang mga bungo ng mga taong nasawi doon. Ipinagdasal niya ang mga ito at binigyan ng parangal. Sa kanyang dahan-dahan na paglalakad at pagmamasid ay natuntun niya ang kinaroroonan ng Soul Eater. Isa itong malaking muka ng isang babae na nakapikit na parang natutulog. Sinubukan siyang gamitan ng paralyze ni Mimori ngunit naglabas agad ito ng isang mabilis na laser kaya't napahinto si Mimori. Dumugo ang kamay ni Mimori kaya't binalutan niya ito ng tela. Nasaktan si Mimori sa nangyari kaya't pinag-isipan niyang mabuti ang susunod niyang pag-atake. Kailangan niyang talunin ang halimaw na yun upang makalabas siya sa dungeon na iyon. Hindi siya basta-basta makapag-cast ng spell dahil kailangan muna niyang itapat ang kamay niya sa halimaw at bukod pa doon ay kailangan din niyang sumigaw ng malakas. Napagtanto rin niya na ang halimaw na yun ang namamahala sa lugar na yun kaya't sa madaling salita ay iyon na ang magiging huling laban niya sa loob ng dungeon. Habang nag-iisip sa susunod niyang gagawin ay biglang gumalaw ang halimaw mula sa kinalalagyan nito. Dahan-dahan itong lumapit sa kinaroroonan ni Mimori ngunit nang malapit na ito ay bigla itong huminto. Ibinukas nito ang kanyang bibig at pagkatapos ay naglabas ng kulay pink na likido. Hindi matanto ni Mimori kung anong uri ng bagay iyon. Biglang nag-anyong mga tao ang likido at unti-unti silang lumapit kay Mimori. Napagtanto ni Mimori na ang mga bagay na yun ay isang recreation ng mga taong kinain ng Soul Eater. Ginawa yun ng halimaw upang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Mimori sa mga ito. Umatras lang ng umatras si Mimori. Matapos nun ay nilapitan na din siya ng halimaw na lumusot naman mula sa gilid ng pader. Sumigaw ito upang takutin si Mimori. Walang magawa si Mimori kundi umatras lamang kaya't nang malapit na sa kanya ang mga recreation ay ginamitan niya ito ng paralyze. Napahinto ang mga ito. Gagamitan niya sana ito ng poison ngunit umasta siya na parang naaawa siya sa mga ito at parang itinuturing niya ang mga ito na parang tao. Nagkunwari si Mimori sa harap ng Soul Eater na para bang hindi niya kayang patayin ang mga recreation na yon. Nagkunwari siyang umiiyak at pinamuka sa halimaw na naaawa siya sa mga ito. Dahil doon ay naglabas ulit ng likido ang halimaw at ginawa itong mga anyong tao. Unti-unti ring itong lumapit kay Mimori. Nagkunwari ulit si Mimori at ipinakita sa halimaw na siya ay takot na takot sa ginagawa nito sa kanya. Habang nagkukunwari ay tuwang-tuwa naman ang halimaw sa kanyang ginagawa.
Hindi niya mahalata ang pagbabalat kayo na ginagawa ni Mimori. Lumipas pa ang ilang mga sandali at nagawa ng itapat ni Mimori ang palad niya sa halimaw. Nang dahil doon ay nagawa na niyang makapag-cast ng paralyze kaya't napahinto na ang halimaw sa kanyang ginagawa. Sinabi ni Mimori na masyado siyang naaliw sa kanyang ginagawa kaya't hindi nito napansin na unti-unti na niyang naitaas ang kaliwa niyang kamay. Nang dahil sa magaling niyang pag-arte ay nagawa nitong makapag-cast ng spell nang hindi niya namamalayan. Biglang bumagsak ang halimaw mula sa pagkakulotang nito. Dahil sa paralyze na ginawa ni Mimori sa halimaw ay nag-level na ulit ito at naging level 3. Sa mga sandaling yun ay isang Mimori na buo ang loob at walang pag-aalinlangan ang nakatayo sa harap ng mga nag-anyong likido. Buong loob niyang ginamitan ng poison ang mga ito. Matapos nun ay nilapitan niya ang Soul Eater at ito naman ang ginamitan niya ng poison. Nang dahil sa pagcast niya na yun ay nag-level up na rin ang kanyang poison spell at naging level 3. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang namatay ang Soul Eater kaya't lumabas na rin ang mga kaluluwa ng mga taong kinain nito. Dito ay nagpakita sa kanya ang mga taong nakita niya sa daan at mga kwarto. Ang kaluluwa ng mag-asawa sa kwarto at ang mga kaluluwa na nadaanan niya sa paglalakad. Binati siya ng mga ito at nagpasalamat dahil sa pagkakatalo niya sa Soul Eater. Ang huling kumausap sa kanya ay si Angeline Bathard. Humiling ito kay Mimori na ipaghiganti sila kay Vicious at pagkatapos nun ay sabay-sabay na rin silang naglaho. Sinabi ni Mimori na hindi niya obligasyong gawin ang kanilang kahilingan ngunit nangako ito na pagbabayaran niya si Vicious sa ginawa nito. Matapos nun ay kinuha ni Mimori ang ball ang crystal na nasa noo ng Soul Eater. Dinala niya ito sa pintuan papalabas ng dungeon. Iniligay na ito sa pintuan at matapos nun ay nagbukas na ang pintuan kaya tuluyan nang nakalabas si Mimori sa dungeon at dito na rin natatapos ang ikalawang kabanata mga kapogi. Sa pagsisimula ng ikatlong kabanata ay kasalukuyang naghahunt ng iba't ibang mga halimaw ang mga kaeskwela ni Mimori upang mas palakasin ang kanilang mga kapangyarihan. Ang tatlong lalaking kaklase ni Mimori na pinalad na magkaroon ng mataas na rank na sina Oyamada na kasalukuyang humahabol ng mga monster, si Kiri na isang class S na rank na kasalukuyan nang nag-level up sa Aigden at si Yaso na tuwang-tuwa naman sa kanilang mga ginagawa. Sa kabilang banda naman ay kasalukuyan ding naghahunt ng mga halimaw ang mga babae. Si Kibate na may pagkamahina ang loob na siya namang ginagabayan at tinutulungan ni Asagi upang pumaslang ng mga halimaw. Tinutulungan niya ito upang makuha ang loob nito at upang sumapi ito sa binuo niyang grupo. Si Asagi ay isang B-rank habang si Kibate naman ay isang D-rank. Sinabi ni Asagi kay Kibate na kung magtutulungan sila ay matagumpay nilang matatalo ang Great Demon Empire. Sinabi rin niya na kung maganda ang magiging epekto ng pagstay nila sa mundo na yun ay ganun na rin ang magiging epekto pagbalik nila sa kanilang mundo. Sinabi rin niya dito na kahit anong mangyari ay hindi niya ito pababayaan kaya't ibigay nila ang pinaka-the best na kanilang magagawa habang naroon pa sila sa mundo na iyon. Inutusan ni Asagi ang kanyang mga kasama na ilabas ang isang maliit na halimaw. Sinabi ni Asagi kay Kibate na patayin nito ang halimaw dahil kasama ito sa pagsubok na pinapagawa sa kanila ng kanilang Panginoon. Nag-iisip lang si Kibate. Sinabi rin ni Asagi na lumalakas na ang kapangyarihan ng ibang grupo at kung hindi siya magpapalakas ay maaari siyang magaya kay Mimori na ipinatapon sa lugar ng mga halimaw. Taliwas man ito sa kanyang kagustuhan ay pinatay rin ni Kibate ang halimaw. Binati siya ni Asagi dahil matagumpay niya itong nagawa. Matapos nun ay nabitawan ni Kibate ang hawak niyang espada at napaluhod ito. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at bigla na lang itong napaiyak. Bigla niyang naalala si Mimori at humingi siya ng tawad dito dahil wala man lang itong nagawa upang siya ay tulungan. Sa sumunod na eksena naman ay gumising na sa pagkakatulog si Ayaka dahil sa ginawang pagsuntok sa kanya ni Vicious. Pagkagising niya ay muli niyang naalala si Mimori. Pinuntahan niya si Vicious upang tanungin kung ano ang nangyari kay Mimori. Kunwari ay umiiyak ito at sinabi kay Ayaka na alisin na nito ang awa sa kanyang dibdib dahil tapos na ang lahat ng mga nangyari. Sinabi niya kay Ayaka na habang mahimbing siya sa kanyang pagkakatulog ay inumpisahan na niyang ipagawa sa kanyang mga kasama ang unang pagsubok ng mga ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw. Sinabi niya na ang iba ay na-disqualify dahil hindi nagawa ng mga ito na pumatay ng kahit na isang halimaw. Sinabi rin niya na kung hindi makakapasa sa test ang mga ito ay ipapatapon rin niya ang mga ito tulad ng nangyari kay Mimori. Sinabi ni Ayaka na hindi niya nagugustuhan ang mga pinaggagagawa ni Vicious. Tinawanan lang ito ni Vicious at sinabi na ang mundo ay puno talaga ng mga opinyon at mga haka-haka. Humingi ng deal si Ayaka kay Vicious.
Sinabi niya rito na bilang isang S-rank na class ay siya na ang gagawa sa tasking ng kanyang mga kasama upang makapasa ang mga ito sa ipinagagawa niyang mga test. Pinuri ni Vicious si Ayaka dahil sa kadakilaan nito. Humingi din ito ng paumanhin dahil sa ginawa nitong pagsuntok sa kanya. Nakipagkamay din siya kay Ayaka at sinabi rito na malaki ang tiwala niya sa kakayahan nito. Sa sumunod na eksena ay tumatakbo naman sa isang kagubatan na tinatawag na Dark Forest ang isang misteryosong babae. Kasalukuyan niyang tinatakasan ang 4 na lalaki na sunod ng sunod sa kanya. Ang tawag sa kanya ng mga lalaki na yun ay isang prinsesa. Sa kanyang pagtakbo ang nasagi niya ang isang halaman na siya namang nagbigay ng clue sa 4 na lalaki. Nakita ito ng tinaguriang The Swords God na si Magat. Kasama niya ang The Outlandish Demon na si Ashura, ang Super Pressure na si Sengai at ang tinaguriang The Fang na si Zarash. Ang tawag sa grupo nilang 4 ay The Holy Watchers. Samantala tuluyan ang nakalabas ng dungeon si Mimori. Tiningnan niya ulit ang kanyang stats. Sa kasalukuyan ay 1,789 na ang kanyang level at mataas na rin ng sobra ang kanyang mana. Tiningnan niya rin ang kanyang mga skill at doon ay nakita niya ang iba pang mga kakayahan nito. Pwede niyang i-cast ang paralyze na hindi naaapektuhan ang ulo nito. Pwede niya ring gamitin ang poison kahit na wala itong lason upang hindi mamatay ang target nito. Dahil doon ay naisip niya itong subukan sa mga halimaw na makikita niya sa daan. Naisip niya rin na magkaroon ng kasama na magsisilbing tangke niya kapag siya ay napalaban. Sa di kalayuan ay nakarinig siya ng kaluskos kaya tiningnan niya ito. Nakita niya ang isang grupo ng mga slime. Sa kanyang pagmamasid ay nakita niyang binubuli at sinasaktan ng malalaking slime ang isang maliit na slime. Biglang nanlaban ang maliit na slime kaya't nabaling ang atensyon niya rito. Ginamitan niya ng paralyze ang mga slime kaya't hindi nakagalaw ang mga ito. Sinubukan niya ring gamitin ang poison na walang lason at kumpirmado namang hindi ito nakamamatay. Inalis niya ang paralyze sa 4 na malalaking slime at pagkatapos ay pinaalis niya ang mga ito. Natira na lamang ang maliit na slime habang takot na takot kay Mimori. Kinausap siya ni Mimori at sinabi na wala siyang balak na patayin ito. Humingi ito ng tawad dahil hindi niya agad ito natulungan at binati niya rin ito dahil sa tapang na ipinakita nito laban sa malalaking slime. Sinabi niya rin dito na tatanggalin niya ang paralyze nito sa katawan kaya't huwag siyang aatakihin nito. Matapos nun ay tumayo na si Mimori at iniwan ang slime. Sinundan si Mimori ng slime kaya't tiningnan niya ito. Muling naglakad papalayo si Mimori ngunit sinundan pa rin siya nito. Itinanong ni Mimori kung balak ba siyang sundan nito kahit saan siya magpunta. Tumanggaw lang ang slime. Dahil doon ay napagtanto ni Mimori na nais nitong sumama sa kanyang paglalakbay. Sa sunod na eksena ay ipinakita ulit ang misteryosong babae habang nakaluhod ito sa damuhan at hinihingal dahil sa kanyang pagtakbo. Bumalik ulit ang eksena kay Mimori habang nakaupo ito sa isang katawan ng puno kasama ang slime. Binabasa niya ang libro na nakuha niya sa loob ng dungeon. Sinabi niya sa slime na mapanganib ang mga bawat lalakarin nito kaya't kung gusto nitong umalis ay maaari na itong umalis. Naging kulay pula ang slime pahiwatig na ayaw nito ang mga sinabi ni Mimori. Dahil doon ay napagtanto ni Mimori na gusto talaga siyang samahan nito kaya't pinangalanan niya ito ng Pigmaro. Hindi na tumanggi si Pigmaro dahil natuwa ito sa pangalan na ibinigay sa kanya. Mulat bumalik ang eksena sa babae habang hinahabol na siya ng 4 na mga lalaki. Napagtanto ng babae na palapit na ng palapit sa kanya ang mga babae kaya't inihanda na niya ang kanyang armas at mga sandata. Inilabas niya ang kanyang espada at nag-transform sa isang anyo na pandigma na tinatawag niyang Spirit Regalia. Sa hindi inaasahan ay si Mimori ang nakita ng 4 na lalaki. Nagulat si Mimori at itinanong kung sino ang 4 na yon. Sinabi ni Sengai na ilabas na nito ang lahat ng mga dala niyang gamit at pagkatapos ay iligtas na nito ang kanyang buhay. Tumanggi si Magat at sinabi na papatayin niya si Mimori dahil hindi pa niya nasusubukan ang kanyang sandata sa isang tao. Sinabi naman ni Zarash na kung gagawin niya yun ay bilasan niya dahil malapit na nilang makuha ang misteryosong babae sapagkat paubos na ang stamina at lakas nito. Nagsalita na rin si Ashura at nagsalita ng kung ano-ano. Nag-usap-usap lang silang 4 kaya't naisipan ni Mimori na takasan ang mga ito. Paalis na sana siya nang bigla siyang mahalata ni Magat. Nakiusap si Mimori na pakawalan na lamang siya ng mga ito at muli niyang itinaas ang kanyang kamay. Hindi nakinig si Magat kaya't mabilis niyang sinugod si Mimori. Gamit ang kanan niyang kamay ay nagcast ng paralyze si Mimori kaya't napasubsob na lamang si Magat sa lupa. Doon napagtanto ni Mimori na gumagana din sa mga tao ang kanyang kapangyarihan at kay Vicious lamang ito hindi tumatalab. Nagulat ang tatlo dahil sa kanilang nakita.
Sinabi ni Mimori na hindi sila ganon kahirap kalaban kumpara sa mga halimaw na nakasalamuhan niya sa loob ng dungeon. Naalala niya ang mga kaklase niyang umalipusta sa kanya kaya't walang pag-aalinlangan niyang ginamitan ng poison ang apat na lalaki. Wala nang nagawa ang apat kaya't bumulagta na lamang ang mga ito. Tumayo si Mimori at nakaramdaman ng isang aura sa hindi kalayuan. Napagtanto naman ng babae na nawala ang aura ng apat na lalaki kaya't ibinaba na nito ang kanyang espada. Bigla siyang nakaramdam ng isa na namang aura kaya't inihanda niya ang kanyang sarili. Kinabahan at pinagpawisan siya sa kanyang naramdaman dahil sa lakas ng aura nito. Sa sobrang kaba niya ay ginamit niya ang kanyang espada upang umatake at doon ay lumitaw si Pigumaro at Mimori. Mabilis siyang ginamitan ng paralyze ni Mimori. Sinabi ni Mimori na naramdaman niya ang pag-atake ng babae ngunit wala itong masamang intensyon. Tinanong niya rito kung maaari siyang magtanong dito. Sinabi niya na hindi siya pamilyar sa lugar na yun kaya't kung maaari ay tulungan siya nito. Itinanong ng babae ang tungkol sa apat na lalaki. Itinanong din ni Mimori kung kaibigan ba niya ang apat na yun ngunit itinanggi ito ng babae. Inalis ni Mimori ang pagkakaparalyze nito sa buong katawan kaya't nakapagsalita na ito ng maayos. Nagpunta siya sa harap ng babae at sinabi na wala siyang kakilala na kahit na sino doon kaya't hindi pa rin siya nagtitiwala dito. Sinabi ng babae na mayroon muna siyang gustong i-confirm bago nito sagutin ang kanyang mga tanong. Tinanong niya kung nasaan ang apat na lalaki. Sinabi ni Mimori na pinatay na niya ang mga ito. Nagulat ang babae sa kanyang narinig. Itinanong ulit niya kung may mga kasama ba ito sa pagpatay niya sa apat ngunit itinanggi ito ni Mimori. Nagpasalamat siya kay Mimori dahil sa pagkapatay nito sa apat. Sinabi rin niya na alam niyang totoo ang mga sinasabi ni Mimori kaya't handa rin niyang sagutin ang totoo ang katanungan ni Mimori. Inalis ng babae ang kanyang maskara. Pagkatapos nun ay sinabi ni Mimori na siya naman ang magtatanong dito. Ipinakita niya ang piraso ng isang papel sa babae at itinanong kung nauunawaan ba nito ang mga nakasulat dito. Sinabi ng babae na ito ay isang ancient script. Itinanong ni Mimori kung nababasa ba niya ito ngunit tumanggi ang babae kaya't ibinalik niya ang papel sa lalagyanan nito. Habang inaayos ang papel ay sinabi ng babae na may kakilala siyang tao na marunong bumasa ng sulat na yon. Kilala siya sa tawag na Witch of the Boss. Itinanong ni Mimori kung saan niya matatagpuan ang nasabing tao. Sinabi ng babae na matatagpuan niya ito sa The Land of Golden-Eyed Monster. Nagpasalamat si Mimori sa mga ibinigay na impormasyon ng babae. Sinabi naman ng babae na kulang pa ang kanyang mga sinabi kapalit ng pagkakaligtas ng buhay nito sa apat na lalaki. Sinabi ni Mimori na huwag siyang mag-alala dahil patas na silang dalawa. Matapos nun ay nagpaalam na si Mimori sa babae. Sinabi niya rito na matapos ang ilang sandali ay mawawala na ang bisa ng paralyze kaya't muli na siyang makakagalaw. Sinabi niya rin dito na sana ay maging ligtas din siya sa mga tatahakin nito at tuluyan na rin niyang nilayuan ang babae. Pagkaalis nila ay sinabi ni Mimori kay Pigumaro na may Hansari na sundan siya at atakihin ng babae mula sa likuran kaya't inutos niya rito na bantayan ang kanyang likuran habang naglalakad ito. Napasaludo na lang si Pigumaro sa sinabi ni Mimori at dito na din natapos ang 3 kabanata. Salamat ulit sa panonood mga kapogi. Sa pagsisimula ng 4 na kabanata ay nagtungo si Mimori sa lugar na tinatawag na Provincial City of Mills. Kasalukuyan niyang kinakausap ang gwardya ng nasabing syudad at hinihimok na papasukin siya nito. Walang dala na kahit anumang sandata si Mimori kaya't nakumbinsi niya ang mga gwardya nito na papasukin siya sa loob. Nagpasalamat si Mimori sa mga bantay dahil sa kabaitan ng mga ito. Naglakad siya sa loob at nakita na payapa sa lugar na yon. Nagpunta siya sa isang apartment upang doon manuluyan. Sinabi niya sa receptionist ng apartment na madumi na ang mga damit nito kaya't humiling siya dito na ipaglaba ang kanyang mga damit. Ipinakita ni Mimori ang dala niyang pera dito kaya't mabilis pa sa 5 na sinunod nito ang kagustuhan ni Mimori. Maayos na nakapasok ng apartment si Mimori. Kinagabihan ay inikot niya ang lugar at naglakad-lakad. Napansin niya na walang kakaiba sa lugar na yun kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na wala siyang dapat na ikabahala. Nagpunta siya sa isang resto upang kumain. Natuwa siya dahil maganda ang lasa ng pagkain doon. Nagustuhan din niya ang kultura ng mga tao doon kung saan maingay din ang mga ito at nagkakasiyahan habang umiinom. Dahil doon ay sinamantala na din niya ang pagkakataon na kumalap ng impormasyon habang nag-uusap ang mga manginginom at nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Pinag-usapan ng 3 manginginom ang tungkol sa malalakas na hukbo sa kanilang lugar. Kabilang dito ang pinakamalakas sa kanilang kontinente na tinatawag nilang Black Dragon Knights na mula sa Bacos Empire na umubo sa buong hukbo ng Holy Empire of Nia.
Sila ay mayroong 5 mga alagad na dragon na pinamumunuan ng isang magaling na bayani. Matapos nun ay umalis na din si Mimori. Inuwi niya ang natira niyang pagkain at ipinakain ito kay Pigmaro. Naupo si Mimori at sinabi na ang pangunahin nilang misyon ay hanapin ang Witch of Tubos na matatagpuan sa Land of Golden-Eyed Monsters. Binasa niya ang libro upang alamin kung paano gumawa ng Monster Enhancement Solution upang palakasin ang mga ability ni Pigmaro. Doon ay nabasa niya ang mga katagang how to create enhancement solution using powdered bone from a skeleton king. Kinabukasan ay nagpunta si Mimori sa Mills Ruins upang maghanap ng buto na yon. Bukod sa kanya ay marami ring tao ang nagpunta doon upang maghanap ng iba't ibang materyales sa loob ng ruins. Nagpasalamat ang isang lalaki na nagngangalang Cred Herclay dahil sa pagpunta ng mga tao doon. Sinabi niya sa mga ito na kung sino man ang makakahanap ng Dragon Eye Chalice ay gagantimpalaan niya ng 300 gold coins. Ipinakita ng isang lalaki kung ano ang itsura ng materyal na yon. Sinabi rin ito na babayaran niya lahat ng iba pang mga kayamanan na makukuha nila sa loob ng ruins. Matapos nun ay pumila na silang lahat upang magparehistro. Sa kabilang linya ay may isang lalaki ang agaw pansin na kumakausap sa isang misteryosang babae. Sinabi nito sa babae na kahit magtakip pa ito ng kanyang muka ay kilala pa rin niya ito dahil sa kagandahan nito. Nagsalita ang babae. Muling nagsalita ang lalaki at sinabi na kilala rin niya ang boses nito. Sinabi ng lalaki na siya ay ang Paladin Captain na mula sa certain nation. Sinabi niya na ang pangalan nito ay Ceres Ashray na mula sa Holy Empire of Nia. Narinig ni Mimori ang mga pinagsasabi ng lalaki. Sinabi rin ng lalaki na nakasama na niya sa isang dinner ang babae ngunit itinanggi ito ng babae. Dahil doon ay nainis ang lalaki at sinabi na sa pangalawang pagkakataon ay binaliwala na naman siya nito. Sinabi niya na tandang-tanda niya ang itsura nito pati na rin ang maganda nitong katawan. Humingi ng paumanhin ang babae at sinabi na hindi siya ang tinutukoy na tao ng lalaki. Sinabi ulit ng lalaki na ang kanyang tainga ang palatandaan na totoo ang kanyang sinasabi dahil ito raw ay isang elf. Tinanggal ng lalaki ang hood ng babae upang ipakita sa lahat ang itsura nito. Tiningnan nito ang babae ngunit wala siyang nakitang matutulis na tainga na gaya ng sa isang elf. Dahil doon ay nakilala ni Mimori na ito ang babae na nakausap niya sa kagubatan. Nagulat ang lalaki dahil iba ang itsura ng babae na kanyang tinutukoy. Sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Miss Balukas. Tinanong din ito sa lalaki kung kontento na ba ito sa kanyang nakita. Dahil doon ay napahiya ang lalaki dahil sa kanyang mga pinagsasabi at pinaggagawa. Isinumpa nito ang babae at pagkatapos ay tumakbo na papalayo. Natapos na din ang pagrerehistro kaya't naglakad na si Mimori upang bumili ng kanyang gagamitin na sandata. Sinundan siya ng babae na nakasalamuhan niya sa gubat. Biglang napahinto si Mimori nang tawagin siya ng babae. Dahil doon ay nagkakilala silang dalawa at sinimulan ng mag-usap. Sinabi ni Mimori kay Mist na sa susunod ay mag-ingat itong mabuti lalo na sa mga katulad ng lalaki na nakasalamuhan niya kanina. Sinabi ni Mist na magmula ngayon ay iiwasan na niyang makisalamuha sa ganoong tao. Humingi ng isang request si Mimori kay Mist. Sinabi ni Mist na walang problema kung hihingi ito ng tulong sa kanya na magpa-assist na bumili ng mga gamit na gagamitin niya sa loob ng ruins. Sinabi ni Mimori na handa siyang magbigay ng bayad sa pagtulong nito. Nahihiyamang sabihin ay sinang-ayunan ito ni Mist at sinabi na nangangailangan din talaga siya ng pera bilang travel funds. Nagkamay silang dalawa at nagpakilala sa isa't isa. Alam ni Mimori na hindi yun ang totoong pangalan ni Mist kaya't sinabi niya rito na parehas silang may sekreto kaya't walang sense kung sasabihin nila ngayon ang totoo nilang mga pangalan. Sinang-ayunan naman ito ni Mist. Nagpunta sila sa bilihan ng mga kagamitan upang mamili ng mga gagamitin ni Mimori sa loob ng ruins. Matapos mamili ay inabot ni Mimori ang pangako nitong bayad kay Mist. Nagulat si Mist dahil hindi niya inasahan na mas malaki pala ang ibabayad nito sa kanya. Binigyan siya ni Mimori ng 3 silver coins. Nagpasalamat siya kay Mimori at nagpaalam na rito ngunit bigla itong bumagsak dahil sa sobrang pagod. Napansin agad ito ni Mimori kaya't tinanong niya ito kung okay lang ba ito. Nakita rin ni Mimori na may eye bags ito. Sinabi ni Mist na hindi kasi siya napagkakatulog ng mga ilang araw kaya ganon. Tumayo ito at humingi ng paumanhin kay Mimori at pagkatapos ay tumakbo na papalayo. Biglang lumabas si Pigmaro at tinanong si Mimori kung ano na ang sunod nilang gagawin. Sinabi ni Mimori na papasukin na nila ang Ruins of Mills. Narating na nila ang Ruins of Mills. Pinagmasdan ito ni Mimori at habang bumababa ito ay 2 lalaki ang sumigaw at nagtatatakbong umakyat. Hinahabol sila ng isang halimaw. Ayon kay Mimori ay kahawig ito ng mga halimaw na nakasalamuhan niya sa dungeon ng Ruins of Disposal.
Sinugod siya nito kaya't ginamitan niya kaagad ito ng paralyze. Ginamitan din niya ito ng poison at sinaksak gamit ang kutsilyo. Nakita ng ibang mga tao ang nangyari sa halimaw kaya't labis silang namangha dito. Pagkaalis doon ay naupo sa isang tabi si Mimori. Tiningnan niya ang kanyang status. Napansin niya na coaching experience lamang ang nadagdag sa stats niya. Naglakad na ulit siya hanggang makarinig siya ng mga taong nag-uusap. Nakita niya na ang lalaking nagsasalita pala ay ang mayabang na lalaki na umalipusta kay Mist sa plaza. Kausap nito ang dalawang lalaki at inuutos niya sa mga ito na patayin ang babae na si Mist. Hindi niya makalimutan ang pamamahiyang ginawa sa kanya nito kaya't sinabi rin niya sa dalawang lalaki na pahirapan muna nila ito bago patayin at pagkatapos ay ipakain sa mga halimaw. Nasabik ang mga lalaki sa sinabi ng mayabang na lalaki kaya't nakiusap muna ang mga ito na kung pwede ay pakinabangan muna ng mga ito ang katawan ng babae bago nila ito patayin. Hindi na nagustuhan ni Mimori ang mga sinasabi ng tatlo kaya't lumabas na siya at nagpakita sa mga ito. Nagulat ang dalawang lalaki nang makita siya. Sinabi ni Mimori na mga inutil ang mga ito kaya't muling nagalit ang mayabang na lalaki. Sinabi nito kay Mimori na papatayin niya ito at minaliit din niya ito. Itinaas ni Mimori ang kanyang kamay at kunwari ay humingi ng patawad sa kanyang mga sinabi. Tumawa ang mayabang na lalaki at sinabi na huli na ang lahat para magmakaawa pa ito. Mabilis niyang sinugod si Mimori kaya't gumamit na ito ng advance na paralyze. Dahil doon ay sabay-sabay na hindi nakagalaw ang tatlo. Naalala ni Mimori ang kanyang tatay kaya't naihalin tulad niya ang mga ito dito. Buong lakas loob niya itong ginamitan ng poison. Kahit nahihirapan na ay nagawa pang magyabang ng mayabang na lalaki. Sinabi nito kay Mimori na pagbabayaran nito ang kanyang ginawa. Tinawanan lang ito ni Mimori. Matapos ang ilang saglit ay binawian na din ng buhay ang tatlo at umalis na din si Mimori. Inikat ni Mimori ang buong ruins at pinatay ang mga halimaw na kanyang madadaanan. Maya-maya ay nahiga muna siya at nagpahinga. Nagpasalamat siya kay Pigmaro dahil sa pagbantay sa kanya nito. Muli siyang naglakad. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya ang isang grupo ng guild na tinatawag na The Saber's Tiger. Itinanong ni Mimori kung bakit sila naparoon. Sinabi ng Vice Captain na maraming halimaw ang namatay sa loob ng ruins ngunit hindi nila moari kung paano pinatay ang mga ito. Sinabi rin ng kapitan ng grupo na parehas lang ang ikinamamatay ng mahihina at malalakas na mga halimaw. Inalok siya ng mga ito kung gusto ba nitong sumama sa kanila ngunit tinanggihan ito ni Mimori. Matapos nun ay umalis na din ang grupo. Ipinakita rin sa sumunod na eksena ang mga halimaw na pinatay ni Mimori na nagkalat sa loob ng ruins. Muli siyang naglakad hanggang sa buksan niya ang isang malaking pinto. Pagpasok niya doon ay nagulat siya at nakita niya doon ang Dragon Eye Chalice na siyang ipinapahanap ng lalaki na si Cred Herclay. Nakita niya ang isang malaking dragon na katabi nito at napagtanto niya na ito ang bantay ng nasabing kayamanan. Alam niya na aatakihin siya ng dragon na ito kapag hinawakan niya ang chalice kaya't ginamitan niya agad ito ng paralyze. Dahil doon ay nagulat ang dragon. Sunod noon ay ginamitan na din niya ito ng poison kaya't malaya na niyang nahawakan ang chalice. Makalipas ang ilang sandali ay binawian na din ng buhay ang dragon. Biglang nagsalita si Pigmaro at itinuro kay Mimori na mayroong tao sa kanyang likuran. Ang tao na yun ay si Mist. Binati niya si Mimori dahil siya ang unang nakakuha ng chalice at hindi rin niya inasahan na mauunahan siya nito. Nilapitan niya si Mimori at sinabi na hindi na siya nagpahinga mahanap lang niya ang kayamanan na yon. Biglang nagsalita si Mimori at sinabi na kung gusto ni Mist ay sa kanya na lang ang chalice na yon. Nagulat si Mist sa sinabi ni Mimori. Kinuha ni Mimori ang kamay ni Mist at ibinigay dito ang chalice. Sinabi ni Mimori na hindi naman iyon ang pakay niya kung bakit pinasok niya ang ruins na yon. Sinabi ni Mist na masyadong malaki ang halaga ng chalice na yun para ibigay ito sa kanya ni Mimori. Sinabi ni Mimori na alam niyang napagod ito ng husto sa paghahanap kaya't sa kanya na lang ang kayamanan na yun upang makapagpahinga na din ito. Biglang tumalikod si Mimori ngunit pinigilan siya ni Mist at sinabi na hindi niya matatanggap ang ganoong kalaking kayamanan. Binuksan ni Mimori ang isang sikretong lagusan at sinabi kay Mist na ang halimaw na pag-alagala sa loob nito ang talagang kanyang pakay. Sinabi ni Mist na hindi niya inasahan na mayroon palang lagusan sa lugar na yon. Bilang pasasalamat at kabayaran sa kabutihan sa kanya ni Mimori ay inoffer nito kay Mimori ang kanyang sarili na maging kasama at tagapagligtas nito. Nilapitan niya si Mimori at sinabi dito na hindi siya magiging sagabal dito at hindi rin niya kayang tanggapin ang kayamanan na yon ng libre. Napaisip si Mimori sa mga sinabi ni Mist. Nakita niya na totoo ang mga sinasabi ni Mist at wala naman itong pag-aalinlangan kaya tinanggap na din nito ang inaalok nito.
Nagpasalamat si Mist sa pagtanggap nito at sinabi na handa niyang ialay ang kanyang buhay mailigtas lamang nito si Mimori. Matapos nun ay pinuntahan na nila ang halimaw at si Mist ang nakipaglaban dito. Mabilis lang itong tinalo ni Mist. Pinalakpakan siya ni Mimori dahil sa husay nitong makipaglaban. Tinanong siya ni Mimori kung ano ang pinagkaiba ng mga halimaw na may mga gintong mata kumpara sa mga wala. Sinabi nito na ang mga halimaw na mayroong gintong mga mata ay nagtataglay ng mataas na experience kung kaya't ito ang karaniwang hinahunting ng mga nasa summon na mga hero sa mundo na iyon. Sinabi rin niya na walang nakukuhang experience sa mga kapwa-tao ang isang hero na kagaya nito. Doon napagtanto ni Mimori kung bakit wala siyang nakuhang experience sa mga taong pinatay niya sa Dark Forest. Sinabi naman niya na ang mga halimaw naman na walang mga gintong mata ay ang mga normal na halimaw na kadalasan ay nakikipagkaibigan sa mga tao na gaya ni Pigmaro. Sinabi rin niya na ang Demon King na siyang utak sa lahat ng kasamaan ay naglabas ng special energy na tinatawag na Demon King Essence na siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga halimaw na mayroong gintong mga mata. Biglang naalala ni Mimori si Kiri na tinawag ni Vicious bilang isang Golden Hero. Matapos nun ay pumasok sila sa isang kwarto. Biglang napahinto si Mist dahil naramdaman niya na may isang halimaw ang malapit sa kanila ngunit mahina lamang ito. Hindi alam ni Mist na si Pigmaro pala ang halimaw na yun kaya't lumabas ito. Sinabi ni Mimori na isang mahabang kwento ang nangyari kung bakit naging partner sila nito. Inilapit ni Mimori si Pigmaro kay Mist upang ipakilala ito dito. Masaya nagpakilala si Mist dito at ganun din naman si Pigmaro. Kinuha niya si Pigmaro at sinabi na sobrang cute nito. Matapos nun ay sinabi ni Mimori na magpahinga muna si Mist upang makabawi ito ng tulog at lakas. Inilatag ni Mist ang kanyang higaan at nahiga siya rito. Ginamitan siya ng sleep spell ni Mimori kaya't nakatulog kaagad ito. Habang natutulog ay napaisip si Mimori kung siya nga ba ang sinasabi ng mayabang na lalaki na dating night captain ng grupong Holy of Nia na si Ceres Ashrain. Bumalik ang eksena sa Dark Forest kung saan ay nakita ng grupo ng Black Dragon Knights ang mga naiwang sandata ng 4 na lalaki na pinatay ni Mimori na The Holy Watchers. Nagtaka sila dahil namatay ang mga ito kahit na walang bakbakan na nangyari. Itinanong ng isang lalaki kung sino kaya ang may kagagawan nito. Sinabi ng bayani na si Civil Gartland na walang ibang may gawa nun kundi si Ceres Ashrain gamit ang kapangyarihan nito na Spirit Regalia. Dahil doon ay natuwa si Gartland at sinabi na nagiging masaya at exciting na naman ang mga nangyayari. Matapos ang mahimbing na pagkakatulog ay nagising na din si Mist. Nagulat ito dahil hindi niya akalain na makakatulog siya ng ganong katagal. Bumangon siya at binati ni Pigmaro. Gising na din si Mimori kaya't bumangon na din ito. Itinanong ni Mist kung nakaabala ba ito sa kanyang pagkakatulog ngunit itinanggi ito ni Mimori. Matapos nun ay ipinagpatuloy na muli nila ang kanilang paglalakbay. Sumilip sila sa isang pinto at tiningnan kung ano ang meron doon. Isang maliit na ingay ang kanilang narinig kaya tumakbo sila palayo upang makaiwas sa trahedya. Nawasak ang isang bahagi ng pader at pagkatapos ay lumitaw ang isang Skeleton King na siyang pakay talaga ni Mimori sa ruins na yon. Sinabi ni Mimori na malakas ang halimaw na yun kaya't pinag-ingat niyang mabuti si Mist. Sinabi naman ni Mist na ang silver na parte ng katawan ng Skeleton King ang kahinaan nito. Sinabi rin niya na di hamak na mas malakas ang halimaw na yun kumpara sa iba kaya't maging ang grupo ng Saber Tigers ay hindi ito matalo. Pumorma si Mist at itinaas ang kanyang espada upang maglabas ng isang kapangyarihan na kayang palakasin ang kanyang physical abilities. Humiling siya kay Mimori na huwag sasabihin kanino man ang tungkol sa abilidad niya na iyon. Humingi din siya ng paumanhin dito dahil hindi na kaagad matalo ang halimaw sa kadahilanan na hindi pa niya alam kung hanggang saan ang lakas nito. Maglalabas na sana ng isang malakas na beam ang Skeleton King nang gamitan na siya ng paralyze ni Mimori. Nagulat at natahimik si Mist nang makita niya ang ginawa ni Mimori. Masayang kinuha ni Mimori ang isang bato matapos pukpukan ito at sinabi na yun na nga ang hinahanap niyang sangkap upang palakasin si Pigmaro. Doon napagtanto ni Mist na yun pala ang hinahanap na halimaw ni Mimori. Lalabas na sana sila ng dungeon nang biglang pigilan ni Pigmaro si Mimori. Itinuro niya ang isang sulok kaya't pinuntahan ito ni Mimori. Nakita niya ang isang bagay na may balot ng tela kaya't kinuha niya ito. Tinanggal ni Mimori ang tela at lumitaw ang isang itlog. Tinanong niya si Pigmaro kung interesado ba ito sa itlog at tumango naman si Pigmaro. Tinanong niya ulit si Pigmaro kung pwede na ba silang lumabas. Tumango naman ito kaya't lumabas na din sila ng ruins na yon. Sa kabilang banda naman ay nagtatakbuhan ang mga hukbong pandigma habang hinahabol sila ng mga Skeleton Knights. Sinubukang manlaban ng isang kawal ngunit nabigo ito sa kanyang ginawa.
Samantalang umiiyak naman si Sakura dahil naputol ang kanyang kamay. Sinubukan siyang patahanin ni Kubota at sinabi na kayang pagalingin ni Vicious ang kanyang kamay. Nandoon din si Ayaka na sinusubukang lumaban ngunit nag-aalangan ito. Dumating ang iba pa nilang mga kasama sa pangunguna ni Oyamada. Gumamit ito ng Red Fist Bullet at pinatamaan ang mga Skeleton Knights. Sunod ay gumamit naman si Kiri ng Dragonic Buster kaya't naubos ang mga skeleton. Hindi itinanggi ni Kiri na malakas ang mga halimaw na yon. Dahil sa atake niya na iyon ay nag-level up na siya sa 24. Namangha naman sina Ayaka dahil sa kanyang ginawa. Pagkalabas ng ruins ay ipinakita kaagad ni Mist ang chalice na ibinigay sa kanya ni Mimori. Namangha ang mga nakakita dito habang si Mimori ay nagmamasid lamang sa kanila. Matapos maipakita ang chalice ay nilapitan ni Mist si Mimori. Sinabi niya rito na magkakaroon pa ng reception bago niya makuha ang kanyang reward sa pagkakakuha ng chalice. Sinabi niya na kailangan din niya na mag-check-in sa isang inn para sa kanyang tutulugan. Sinabi ni Mimori na magkita na lamang sila mamayang alas 8 ng gabi sa kanyang tinutuluyan. Sinangayunan naman agad yun ni Mist. Bago sila maghiwalay ay kinuha ni Mist ang braso ni Mimori at muli ay nagpasalamat ito dahil sa kabutihan nito sa kanya. Kinagabihan ay ginawa na ni Mimori ang Monster Enhancement Solution na nabasa niya sa libro. Maya-maya ay dumating na din doon si Mist. Sinabi ni Mimori kay Mist ay gusto niya itong gawin bilang isang bodyguard. Sinabi niya na ang susunod niyang goal ay hanapin ang Witch of the Bus at ang sunod niyang pupuntahan ay ang Land of Golden-Eyed Monsters. Sinabi rin niya na inaasahan na niya na marami siyang makakasalamuhang halimaw doon kaya't kinakailangan niya ng isang mandirigma na makakatuwang niya sa paglalakbay at si Mist ang tamang tao para doon. Sinabi ni Mist na ang destinasyon naman niya ay sa Duchy of Yanato at kung pupunta sila sa Land of the Golden-Eyed Dragon ay mapapaginhawa ang kanyang paglalakbay. Nagpatuloy sila sa pag-uusap at doon ay nabuking ni Mimori si Mist bilang si Ceres Ashrain. Nadulas ito sa pagsasalita nang banggitin nito ang totoo niyang pangalan. Sinabi ni Mimori na napatunayan niyang siya si Ceres Ashrain noong nasa loob sila ng dungeon. Hindi na nakatanggi si Mist at sinabi na niya ang totoo. Sinabi niya na gumagamit siya ng power spirit upang matakpan ang totoo niyang kaanyuan. Sinabi rin niya na bilang kapalit ay kinakailangan niyang hindi matulog upang magawa niya iyon. Ginawa niyang magpalit ng anyo dahil nakita ng grupo ng The Holy Watchers ang totoo niyang itsura. Matapos nun ay biglang nagliwanag si Mist at ipinakita na niya ang tunay niyang anyo kay Mimori. Ang tunay niyang anyo ay isang elf. Sinabi niya na may tiwala siya rito kaya't hindi siya nababahala na ipakita ang totoo niyang itsura. Pagkasabi nun ay ipinakilala na rin ni Mimori ang totoo niyang pangalan kay Ceres bilang si Mimori. Sinabi ni Mimori na huwag niyang sasabihin kanino man ang kanyang pangalan at ganun din naman ang gagawin niya dito. Matapos ay nakipagkamay si Ceres kay Mimori bilang pagtanggap sa inaalok nito na maging bodyguard niya patungong the Land of the Golden-Eyed Monsters. Bilang paunang bayad ay iniabot ni Mimori ang asul na diamante kay Ceres. Nagulat ulit si Ceres nang makita niya ito. Sinabi niya na ito ay isang Blue Dragon Gem. Ang gem na yun ay ang mga gem na nakuha ni Mimori sa magkasintahang nakita niya sa loob ng dungeon. Sinabi ni Ceres na bihira lamang ang gem na yun dahil makukuha lamang ang gem na yun sa isang legendary blue-eyed dragon. Sinabi rin niya na mas malaki pa ang halaga nun sa chalice na nakuha nila sa ruins. Ibinalik ni Ceres ang gem kay Mimori ngunit muli itong inihagis ni Mimori pabalik sa kanya. Sinabi niya na ang gem na yun ay para talaga sa kanya at kung ayaw niya iyon ay pwede naman niya iyong itapon kaya tumigil na din sa pagsasalita si Ceres. Bago matapos ang kanilang usapan ay hiniling ni Mimori na huwag siyang tatawagan sa totoo niyang pangalan kapag sila ay nasa labas at ganun din naman ang itatawag niya dito. Kinabukasan ay kumain sila sa isang tavern at habang kumakain ay dalawang lalaki ang nagbubulong-bulungan na at sinasabi na si Ceres ay isa raw bayaran. Naina si Ceres ngunit pinigil siya ni Mimori at sinabi na huwag na niyang patulan ang mga ito. Matapos kumain ay nagpaalam muna si Ceres kay Mimori dahil pupunta muna ito sa reception kung saan ay kukunin na niya ang kanyang gantimpala at muli ay magkikita sila bago magtanghali. Nagpunta si Mimori sa isang tahimik at madaming puno na lugar upang simulan na ang paggamit ng enhancement skill kay Pigmaro. Habang nasa reception ay tahimik lang si Ceres. Muling nagpasalamat ang pinuno dahil sa pagpunta ng kanyang mga bisita at sinabi nito na nag-anyaya rin siya ng isang specialized mage upang patunayan na totoo ang Dragonite Chalice na nakuha nga ni Ceres. Pumasok ang mage sa bulwagan na may kakaibang itsura kaya't bigla na lang nabahala si Ceres habang si Mimori naman ay hinihintay pa rin si Ceres hanggang sa makabalik ito sa itinakda nilang oras. Sa kabilang banda sa loob ng Alien Castle ay nag-uusap si Vicious at si Ayaka.
Sinabi ni Vicious na mukhang nahirapan ito sa pakikipaglaban sa mga Skeleton Knights. Itinanong naman ni Ayaka kung ano ang kalagayan ni Sakura. Sinabi niya na naibalik na nito sa ayos ang kanyang kamay gamit ang healing spell nito. Sinabi din niya na maswerte si Sakura dahil siya ay isang B-rank dahil hindi gumagana ang kanyang healing spell sa mga mas mababa pa rito. Tinanong ni Vicious kung bakit ayaw nitong sumama sa grupo ni Kiri. Biglang nagulat si Ayaka at naalala ang ginawa nito sa loob ng dungeon. Matapang na sumagot si Ayaka na hindi siya sasama sa grupo ni Kiri dahil kaya naman niya ang kanyang sarili. Napapalakpak si Vicious dahil doon. Sinabi niya na mula ngayon ay siya na ang bahala sa mga kasama niyang mahihina upang lumakas ang mga ito dahil kung hindi lalakas ang mga ito ay ipapatapon din niya ang mga ito sa malalayo. Nagalit si Ayaka sa mga sinabi ni Vicious. Nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap at matapos nun ay umalis na rin si Ayaka. Muling bumalik ang eksena kay Mimori. Tiningnan niya ulit ang kanyang relo at nakita na lagpas na si Ceres sa oras na kanilang napag-usapan. Dahil doon ay naisip niya na baka may masama nang nangyari dito. Naglakad siya upang hanapin si Ceres. Habang naglalakad ay narinig ni Mimori na pinag-uusapan ng dalawang lalaki na ang babaeng nakakuha ng Dragon Eye Chalice ay isa raw Princess Knight. Sinabi rin ng mga ito na ang nasabing babae raw ay nagtungo ng Dark Forest. Dahil sa mga narinig ay nag-alala si Mimori. Maya-maya ay may 3 dragon siya na nakita na palipad-lipad sa itaas. Yun ay ang grupo ng Black Dragon Knights. Nagpunta ng Dark Forest si Ceres at nasundan din siya ng grupo. Nakita niya na nasa likuran niya ang Black Dragon Knights kaya't hinarap niya ito. Sinugod siya ng isang dragon ngunit naiwasan niya ito. Muling bumalik ito kaya't inihanda niya ang kanyang sarili para sa isang malakas na atake. Muling umatake ang dragon kaya't inatake din ito ni Ceres gamit ang isang malakas na hangin na mula sa was-iwas ng espada na siyang nagpatilapon sa mga ito. Sumugod pa ang dalawang natirang dragon sa kanya. Gamit ang kanyang espada ay napatumban niya ulit ang isang dragon. Muling bumalik ang isang dragon para sa isang pag-atake ngunit hindi pa rin ito umubra kaya't napatumba ulit ito ni Ceres. Sinabi ni Ceres na skilled ang mga dragon na yun kaya't paano pa kaya ang nakasakay dito. Maya-maya ay isang espada ang humadges kay Ceres kaya't sinanggan niya ito. Napagtanto niya na ilusyon lamang iyon na mula sa dragon kaya't sinugod niya ang mandirigma na nagkokontrol dito. Nakipaglaban siya sa lalaki na nagngangalang Gizen. Siya ang vice captain ng isang squad na pinamumunuan ni Orban na mula sa grupo ng 5 mga dragon. Sinabi niya na papatayin niya si Ceres. Naglaban lang sila at habang naglalaban ay nabighani ito sa ganda ng katawan ni Ceres. Napadila na lang si Gizen dahil doon. Sinabi ni Ceres na malakas ang kanyang kalaban kaya't kailangan niyang gamitin ang Spirit Regalia ngunit wala siyang pagkakataon na magamit ito. Bigla siyang nadulas kaya't bumagsak ang kanyang katawan. Nilubos ng lalaki ang pagkakataon kaya't sinipa niya ang espada na hawak ni Ceres. Napahiga na si Ceres kaya't hinawakan na din siya ng lalaki sa kanyang mga balikat. Sinabi ni Ceres na kung papatayin siya nito ay bilis-bilasan niya. Sinabi ng lalaki na bago niya patayin ito at titikman muna niya ito upang mas ulit naman ang kanyang pagpatay dito. Napapikit na lang si Ceres. Gagalawin na sana siya ng lalaki nang biglang gumamit ng paralyze si Mimori. Hindi na nakagalaw at nakapagsalita ang lalaki. Sinabi ni Mimori kay Ceres na hindi ito tumupad sa oras na pinag-usapan nila. Bumangon si Ceres at lumapit kay Mimori. Gumamit din ng poison si Mimori ngunit inalis niya ang epektong lason sa lalaki. Tinanong ni Ceres kung ano ang ginagawa doon ni Mimori. Sinabi ni Mimori na nag-alala siya dito kaya't sinundan niya ito. Muling nagsalita si Ceres ngunit pinahinto niya ito at pagkatapos ay ginamitan niya ng sleep ang lalaki. Sinabi ni Mimori na may mga dapat silang pag-usapan na sila lamang ang dapat na makakarinig. Sinabi ni Ceres na kung sasama pa ito sa kanya ay hindi malabo na kalabanan at patayin din siya ng grupo ng Black Dragon Knights. Sinabi rin niya na ibabalik na niya ang gem na ibinigay nito upang mabaliwala na ang kanilang agreement na maging bodyguard nito. Hindi sumang-ayon si Mimori sa halip ay hinagis niya dito ang pouch na naglalaman ng mga gem. Nagulat si Ceres nang buksan niya ito. Sinabi ni Mimori na mahirap humanap ng isang bodyguard na katulad nito kaya't hindi siya pumayag sa mga sinasabi nito. Sa pagsisimula ng ika-6 na kabanata ay sinabi ni Mimori na alisin na ni Ceres ang kanyang damit. Biglang nagulat si Ceres. Nilinaw ni Mimori at sinabi na kailangan niyang magpalit ng damit nang sa gayon ay hindi siya makilala ng mga taong makakakita sa kanya. Natawa na lang si Ceres dahil doon. Humingi naman ng paumanhin si Mimori dahil hindi niya agad nilinaw ang kanyang mga sinabi. Tinanong ni Ceres kung tuloy pa ba ang kasunduan nilang dalawa.
Sinabi ni Mimori na kailangan niyang makatagpo ang Witch of Tubos sa tulong nito. Tinanong naman ni Ceres kung bakit gusto nito na makasama siya ng matagal. Sinabi ni Mimori na naaalala niya ang kanyang tita kapag kasama niya ito. Sinabi rin niya na kung iiwan niya itong mag-isa ay parang iniwan at binaliwala na rin niya ang kanyang tita. Bumagsak at namatay na ang dragon mula sa pagkakapoison nito. Matapos nun ay inalis ni Mimori ang sleep spell sa lalaki kaya't nagising ito. Sinabi ni Mimori na kung sasagutin nito ng maayos at totoo ang kanilang mga tanong ay maaawa siya rito. Sinabi ng lalaki na hindi totoo ang mga sinasabi ni Mimori. Sumingit sa pag-uusap si Ceres at itinanong kung sino ang tao na gustong magpapatay sa kanya. Hindi kaagad ito sinagot ng lalaki. Sasabihin na sana niya ang totoo nang biglang may isang espada na mula sa itaas ang tumama at humati sa kanyang katawan. Tiningnan ni Mimori at Ceres kung sino ito. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mimori nang makita niya na ang may gawa pala nun ay si Civet Gartland. Ito ang unang pagkikita nila ni Mimori kaya't nagpakilala siya rito. Sinabi niya na ang bansag sa kanya ng karamihan ay humanity's strongest. Matapos nun ay ipinakita ang isang matanda na nagising mula sa isang panaginip. Ang pangalan niya ay Emperor Ortola. Bumaba sa lupa ang grupo ni Gartland. Sinabi ni Ceres na ito ang 5 dragons ng Black Dragon Knights. Tiningnan sila ni Mimori at napagtanto na kulang sila ng isa. Sinabi ni Gartland na ang nag-utos na ipapatay si Ceres ay ang pinuno ng kanilang grupo na si Emperor Ortola. Ayon kay Ortola ay nakita niya sa hinaharap ni Ceres na isang masamang lalaki ang aangkin at magpapahirap sa kanya kaya't para hindi na ito magdusa pa ay nagbayad siya ng malaking halaga upang ito ay ipapatay. Hindi makapaniwala si Ceres sa mga sinabi ni Gartland. Tinanong ni Schweitz si Gartland kung ano ang gagawin nila kay Ceres. Ayon kay Ortola ay maaari daw nilang gawin kung ano ang kagustuhan nilang gawin kay Ceres. Sinabi ni Ceres na puros kalokohan lamang at hindi totoo ang kanilang mga sinasabi. Sumagot si Gartland na bibigyan pa niya ng pag-asa at awa si Ceres. Ayon sa kanila ay kung mananalo sa isang one-on-one battle si Ceres laban kay Gartland ay hahayaan niyang mabuhay ito. Sinabi ni Gartland na gusto niyang subukan kung hanggang saan ang lakas ng kapangyarihan nito na Spirit Regalia ngunit sa mga sandali na yon ay mas interesado na siya kay Mimori. Tinanong ni Gartland kung sino ito. Hindi agad nakakibo si Mimori. Sinabi niya na malayo ang kanyang distansya dito upang makagamit ng spell at mas mahirap kalaban ang nilalang na ito kumpara sa halimaw na nakalaban niya sa dungeon. Nag-isip muna siya at pagkatapos ay nakipag-usap na siya dito. Naglakad din siya upang malapitan ito. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Hattie Skull. Matalino si Gartland kaya't napagtanto niya agad na hindi yun totoong pangalan ni Mimori. Tinanong ni Schweitz si Gartland kung bakit pinag-aaksayahan niya ng oras si Mimori. Sinabi ni Gartland na hindi ba siya nagtataka na hindi man lang kinabahan at natakot si Mimori gayong kaharap na niya ang grupo ng Black Dragon Knights. Sinabi rin niya na kumukuha lang ng tamang tiyempo si Mimori upang ito ay makaatake. Napagtanto ni Mimori na matalino talaga si Gartland. Nag-isip mabuti si Mimori kung ano ang gagawin. Sinabi niya na isang pagkakamali lang ay maaaring maging katapusan na nila. Kinausap niya ulit si Gartland at sinabi na may mga tanong siya rito. Binigyan siya ng permiso ni Gartland. Tinanong niya ito kung bakit hindi nila sinusubukan na sumakop ng mas malalakas na grupo gaya ng alien na pinamumunuan ni Vicious. Sinabi ni Gartland na may malapit na relasyon ang grupo ng Black Dragon Knights at ang grupo ni Vicious. Sinabi niya na may kakayahan ito na mag-summon ng mga hero mula sa iba't ibang mundo at kaya rin niyang palakasin ang mga ito. Ayon sa kanya ay hinihintay niya ang araw na magkakaroon din siya ng malakas na kalaban at iyon ay mula sa grupo ni Vicious. Naintindihan ni Mimori na ang gusto lang nito ay magkaroon siya ng malakas na makakalaban. Napangiti si Mimori at nakaisip ng magandang strategy. Sinabi niya kay Gartland na kung gusto nito ng malakas na makakalaban ay pwede naman na siya ang kalabanan nito. Sinabi rin niya ang tunay niyang pangalan dito at inamin na siya ay isang hero na nasummon mula sa ibang mundo. Nagulat ang grupo ni Gartland sa mga sinabi ni Mimori. Maging si Ceres ay hindi rin makapaniwala. Tinawanan lang siya ni Gartland. Tinanong nito kung bakit siya naroon at kung ano ang ginagawa nito sa lugar na yon. Alam ni Mimori na iniisip lang ni Gartland na kasinungalingan ang kanyang mga sinabi. Sinabi niya dito na naiiba siya sa mga nasummon na mga hero. Inamin din niya na siya ang pinakamahina sa kanilang grupo kaya't ipinatapon siya ni Vicious upang hindi makasagabal sa mga ito. Sinabi rin niya kay Gartland na kaya niyang magpalakas at darating din ang araw na mapapatay niya ito. Tinanong ni Gartland kung paano ito magpapalakas. Sinabi ni Mimori na patungo siya sa lugar ng The Land of the Golden-Eyed Monster.
Sinabi niya na naiiba ang tinatahak niyang lugar kumpara sa ibang mga hero dahil pinahintulutan siya ni Vicious na maging malaya. Sinabi rin niya na balak niyang bumalik ng alien upang maghiganti dito. Sumang-ayon si Gartland sa mga sinabi ni Mimori. Sinabi niya na hahayaan niyang magpalakas ito at hihintayin din niya ang araw na muli silang magkikita at maglalaban para sa kanilang kamatayan. Sinabi niya na hahayaan niyang mabuhay si Mimori sa mga sandali na yun upang ito ay makapagpalakas. Sinabi rin niya na matapos nilang iligpit si Ceres ay aalis na rin ang mga ito. Tumanggi rito si Mimori. Sinabi niya na kailangan niya si Ceres upang makapunta ito ng ligtas sa Land of Golden-Eyed Monsters. Sinabi rin niya na kailangan niya si Ceres upang mas lumakas ito. Natawa ng malakas si Gartland sa mga sinabi ni Mimori. Sumang-ayon siya sa kagustuhan ni Mimori kaya't sinabi niya na hahayaan na lang din muna niyang mabuhay si Ceres. Hindi sumang-ayon si Orban dito. Sinabi niya na paano na ang tungkulin nila na patayin si Ceres. Sinabi ni Gartland na hindi naman problema yun dahil matapos niyang patayin si Mimori ay mabilis na lang din nilang mapapatay si Ceres. Sumagot ulit si Orban. Nagalit si Gartland at binyantaan si Orban na papatayin niya ito kapag tumutol pa ito. Matapos nun ay pinalipad na niya ang kanyang alagang dragon at lumipad papaalis. Sinabi niya kay Mimori na maghihintay siya hanggang sa dumating ang araw na maglalaban silang dalawa. Pagkatalikod nila ay siya namang pagngiti ni Mimori. Hinintay niya ang pagkakataon na mawala ang atensyon ni Gartland at pagkatapos ay nagcast na din siya ng paralyze sa mga ito. Nagulat at hindi ito inasahan ni Gartland. Walang nagawa si Gartland kaya't bumagsak silang lahat sa lupa kasama ang mga alaga nilang dragon. Inis na inis si Gartland sa ginawa ni Mimori. Sinabi ni Mimori na siya ang nanalo sa sugal na kanyang isinagawa. Sinabi niya na basura lamang ang grupo ni Gartland para sa kanya. Sinabi rin niya na wala siyang oras para maghintay pa ng matagal na panahon para lang makalaban ito. Gumamit na din ng poison si Mimori. Sa mabilis na oras ay ininde ng mga kasama ni Gartland ang sakit na dulot ng poison habang siya naman ay patuloy pa ring lumalaban sa mga ibinatong spell ni Mimori. Bumilib si Mimori sa lakas ni Gartland dahil ito lamang ang tanging nilalang na nakita niyang nagawang makagalaw laban sa pinagsamang poison at paralyze. Lalong nag-enjoy si Mimori dahil dito. Bumagsak ang isang kasama ni Gartland at pagkatapos ay naglabas ito ng isang pasabog. Napagtanto ni Mimori na iyon ay isang signal sa iba pang mga kasamahan ni Gartland. Dahil sa pagsabog ay naglabasan ang iba pang mga kasama ni Gartland. Isa itong pulutong ng mga dragon at kasama din dito ang ikalimang pinuno ng Black Dragon Knights. Iniutos ni Gartland sa mga ito na huwag lalapit kay Mimori at gawin nila ang lahat upang mapatay ang dalawa. Sunod nun ay ginamit ni Mimori ang enhance ability na nakuha ni Pigmaro sa enhancement potion na ipinainom niya dito. Nagawa niyang makipagsanib kay Mimori kaya't mas lumakas ang kanyang kapangyarihan. Dahil doon ay nagawa na ding kontrolin ni Mimori ang mga kakayahan ni Pigmaro. Pinahaba ni Pigmaro ang kanyang mga galamay patungo sa mga kalaban na nasa himpapawid at tinapatan niya isa-isa ang mga ito. Matapos nun ay sinundan ito ng paralyze spell ni Mimori kaya't wala na ring nagawa ang mga ito upang lumaban. Ginamitan din niya ng sleep ang mga ito pagtapos nun. Matapos nun ay nadagdagan ng 3 skill si Mimori. Nagkaroon na siya ng skill na Freeze, Darkness at skill na Berserk. Matapos niyang patulugin ang mga ito ay ginamitan naman niya ito ng Berserk. Dahil sa epekto ng Berserk ay mas lalala ang pananakit ng katawan ng mga ito at mapapabilis ang pagkamatay ng maapektuhan nito. Sunod ay gumamit naman siya ng Darkness kaya't nagdilim ang paningin ng tinamaan nito. Sa isang iglap ay naubos lahat ng kanyang mga kalaban. Dahil sa mga dragon na kanyang napatay ay muling tumaas at nag-level up ang kanyang status. Itinira niyang buhay pa si Gartland kaya't nilapitan niya ito. Sumunod din sa kanya si Ceres. Isinumpa ni Gartland si Mimori dahil sa mga ginawa nito. Wala nang nagawa pa si Gartland kaya't hinintay na lang nilang dalawa na doon na matapos ang buhay ng pinakamalakas na tao sa mundo na iyon. Nagkalat ang dugo sa kalupaan at doon na din natapos ang labanan. Ibinigay ni Mimori ang damit na dala niya upang pagbihisin si Ceres. Nagpasalamat ito kay Ceres dahil sa hindi nito pag-iwan sa kanya. Tumanggi si Ceres at sinabi na siya ang dapat na magpasalamat dito. Sa sumunod na eksena ay ang grupo nila Ayaka habang nagsasanay. Nagtaka siya dahil hindi pa rin niya nailalabas ang nakatago niyang skill. Maya-maya ay isang tagasunod ang lumapit at kumausap sa kanila. Hindi ito nagustuhan ni Oyamade kaya't nilapitan niya ito at nilait. Nainis ang babae sa ginawa ni Oyamade kaya't gamit ang maliit niyang sandata ay pinatulog niya ito. Nagulat si Ayake sa ginawa ng babae. Sinabi ng babae na doon na natatapos ang kanilang pagsasanay kaya't muli ay babalik na sila ng Royal Capital.
Muli ay bumalik ang eksena kay Mimori at Ceres. Nag-usap pa rin sila at inihanda ang kanilang mga kagamitan para sa paglalakbay. Lumuhad si Ceres at muli ay nagpasalamat kay Mimori dahil sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Buong loob na rin niyang tinanggap ang alok ni Mimori na maging bodyguard nito. Tinapik ni Mimori ang balikat ni Ceres at sinabi na makakabawi rin siya sa mga pagkakautang niya rito. Matapos nun ay naglakad na sila at dito na rin natapos ang ika-6 na kabanata. Dito muna natin puputulan at salamat ulit sa pagsubaybay nyo mga kapogi.